Ngayon po, mainit po sa ating balita yung mga krimen o alleged na krimen na ginagawa ng mga kabataan. Kung kaya nga meron na namang nagpapanukala, ilang kongreso na po itong ipinapanukala, mabuti na lang hindi pa pumapasa, ipinapanukala na naman na ibaba yung tinatawag nating age of criminal responsibility. Ngayon, bakit ko po sinasabi na naman at hindi dapat? Dahil naniniwala po tayo na ang problemang ito, yung tinatawag nating youth or juvenile offending o yung mga tinatawag nating children in conflict with the law, ay hindi lamang isang law enforcement problem. Kasi kung ito ay law enforcement problem, sige, mas tama, mas akma, papanagutin kung sino man yung gumawa, ikulong, patawa ng parusa, pagbayari ng danyos, pagbayari ng mga nagastos ng mga biktima at ang kanilang mga pamilya. Pero kapag pinag-uusapan po natin ang children in conflict with the law, ay hindi po ganun kasimple dahil kung tutuusin natin, aminin man natin o hindi ito, strictly speaking, na peace and order problem lamang. Merong aspeto para sa ating kaligtasan, sa ating kumbaga pakiramdam natin ng security, safety nating lahat dito sa ating lipunan. Pero kung tutuusin natin, kumbaga masyado namang simplistiko yung pagtingin sa mga krimen na ginagawa ng children in conflict with the law na sila lamang ang mayroong pananagutan. Kung tutuusin, ayon sa ating konstitusyon, ang lahat ng kabataan, at ito po, walang distinction, whether yung bata na yan ay biktima, yung batang yan ay children in conflict with the law, o bata na nakasasaksi sa lahat nitong mga nangyayari sa lipunan, hindi lamang ng mga krimen, lagi pong inuutusan ng ating gobyerno dahil laging may karapatan ang mga kabataan sa tinatawag nating special protection under our laws. Tama ba ang dinig ninyo? Opo, tama po. Kahit na children in conflict with the law, ang utos po ng ating konstitusyon, bigyan lahat ng bata without distinction nung tinatawag nating special protection of the law. Pero sabi natin, kahit na nung pinag-uusapan natin ito dati, parang masakit sa dibdib, masakit, mahirap tanggapin, mahirap maunawaan na gumawa ng krimen. Bakit sila bibigyan ng special na proteksyon, bibigyan ng mga serbisyo? Kasi kung tutuusin po, kapag sinuri natin lahat ng krimen na nangyayari, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, gaano kalaki po ba yung proportion o yung percentage ng mga krimen na ginagawa ng bata? So kung tutuusin, napakaliit po. Wala lang po si Attorney Noel Del Prado nung exact na mga datos, pero yan ay makukuha natin sa mga ahensya ng pamahalaan, sa Juvenile Justice and Welfare Council, or even sa Philippine National Police, yung ating mga index crimes, yung mga pagnanakaw, panloloob, pagsasnatch, yung mga physical injuries, whether serious physical injuries, slight or less grave, yan lahat ay kumbaga sumahin natin, kunin natin yung total, napakaliit pa rin po. Kumbaga kapag ikinumpara natin sa lahat-lahat ng krimen na ginagawa sa buong Pilipinas, na ginagawa ng mga adults, hindi lamang ng mga bata. So, bakit po tayo maglalagay ng isang batas na magpapakulong na naman sa mga bata? Bakit ko po sinasabi na naman? Kasi medyo maikli po yung ating memorya. Yan pong Juvenile Justice and Welfare Act, yung RA 9344, relatively ay bago-bago. Wala pa po yung 50 years. At kung tutuusin natin, kagaya din ng mga bata, sa murang edad, syempre marami pang adjustments na ginagawa. Yung pinakamalaking objection naman dito, parang sinasabi, yung mga bata na yan, lalo na po yung kumbaga kalat sa media at social media itong nangyari kahapon, yung pamamaril ng isang 15 taon at isang 14 na taong gulang na estudyante. At
napakalungkot, nakakapanghina na makita natin na yung inaasahan natin na ligtas na lugar, yung ating mga eskwelahan, parang ngayon nag-aalala yung mga magulang ipadala yung kanilang mga anak sa eskwelahan kasi hindi na ligtas. So dito po, nakahalo-halo natin yung takot, yung pangamba, yung galit, lalo na dun sa mga biktima at yung mga pamilya ng biktima. Pero kapag pinag-uusapan din po natin ito, halimbawa, hindi ilang araw lang, last week lang, kung di ako nagkakamali, pinag-usapan ulit natin yung bullying, hindi ba? So, dito, dahil sinasabi na baka yun yung nag-udyok o yun yung mitya, kaya nangyari ito. So, kung tutuusin natin, hindi ito simpleng bagay, hindi lamang siya usapin, halimbawa, ng peace and order, security, hindi lamang sa ating komunidad, pati na sa ating pamahalaan. So, para maglapat tayo ng isang solusyon na walang, malinaw na koneksyon doon sa ating problema. So, kailangan natin tingnan, ano ba yung ugat ng problema? At kaya nga, napakahalaga yung papel ng ating mga psychologists, child psychologists in particular, maunawaan, magkaroon ng pag-aaral, hindi lamang itong mga recent na pamamaril at pananaksak. Yung pananaksak yata, kung di ako nagkakamali, kanina lang, dyan sa Cavite, yung pamamaril kahapon sa Tacloban, nagbibigay sa atin ng impresyon na parang sobrang kalat. Pero tandaan natin, maghuhunos dili po muna tayo. Lagi natin sinasabi, huwag mag-alala, magtanong lang, manigurado, gaano ba kalaganap ang problema na ito? Gaano ba ka-urgent yung pangangailangan ng bagong batas na tutugon sa ating, kung maituturing natin, societal problem, problema ng ating lipunan sa mga minor de edad na nakagagawa ng krimen. Kung tutuusin natin, mayroon ng sagot sa ating batas. At kapag sinasabi nating batas, yan yung Juvenile Justice and Welfare Act o yung RA 9344 as amended by itong mas bagong susug dito, itong RA 10630. Pero yung pinakamaganda, akma na tugon ng batas dito, ito, nababanggit na rin natin dito sa kaunting review lang tayo dito sa Hello Attorney. Ito po yung Intensive Juvenile Intervention and Support Center. Ang acronym niya po ay IJISC. Ulitin ko lang po Intensive, parang intensive care unit sa ospital. Tama po kayo, parang ganun po ang layunin nito at ito yung function nito. Intensive Juvenile Intervention and Support Center. Saan po ito matatagpuan? Matatagpuan po ito sa lahat ng, or dapat matatagpuan po ito sa lahat ng Bahay Pag-asa. Ano po ba yung Bahay Pag-asa? Yan po yung Youth Rehabilitation Center. Stress ko lang po pag bibigyan natin ng diin. Youth Rehabilitation Center na dapat ay mayroon ang bawat lokal na pamahalaan. So doon pa lamang po sa RA 9344 meron ng utos yung batas na magkaroon nitong tinatawag nating Intensive Juvenile Intervention and Support Center. Ito po ay serbisyo within the center ng Bahay Pag-asa. At ito po, ang sabi ng batas, ito ay specialized, highly structured facility and program embedded doon sa ating mga rehabilitation center. Partikular doon sa mga dalawang uri ng mga tinutugunan. Yung mga youth under 15 years old, okay, tandaan natin, youth under 15 years of age, at yung mga youth na nagre-reoffend o yung tinatawag nating committing repeated offenses, yung mga pasaway, paulit-ulit, pabalik-balik sa ating mga rehabilitation center. Bakit po ito yung, dalawang tutok
ng IJISC sapagkat dito po nakikita yung pangangailangan. Bakit ba sila paulit-ulit na tinatawag nating re-offending, paulit-ulit na nag-offend o nagiging children in conflict with the law? At ano ang nagtutulak halimbawa sa isang bata na below 15 years old para makakommit nitong mga heinous crimes o yung mga grave offenses like murder, like yung rape or even kidnapping. At ito po, karaniwan, ang imposable penalty po dito ay yung tinatawag nating reclusion perpetua or life imprisonment. So ito na po yung pinakamatataas. Para po sa mga nagsasabi or nag-object dito sa RA 9344 at lahat ng kanyang mga susog na batas or amyenda, sinasabi bakit hindi ikukulong? Hindi po totoo yun. Sa katunayan, ito pong mga suspect or children in conflict with the law na nahuli kahapon ay nasa kustodiya ng pulis, pero hindi po sila mananatili sa kustodiya ng pulis dahil kumbaga ang tama pong disposition sa kanila ay mailagay dito sa intensive juvenile intervention at support center. Bakit po parang may special treatment? Opo, sapagkat yung kanilang nagawa ay out of the ordinary. Kung tutuusin, kahit na nga ito ay nagawa ng isang above 18 or ng isang adult, kumbaga, kahindik-hindik pa rin po. Lalo na, kumbaga, lalo tayong nagugulat, lalo tayong nagagalit na ito ay kayang gawin ng isang menor de edad. Sa mga nagsasabi po na dapat ibaba yung age of criminal responsibility, may mahaba na po tayong kasaysayan dyan. Napatunayan na po natin na noong panahon na 9 years old ang age of criminal responsibility, opo, totoo po yan. At kailangan nyo lang pong tignan yung mga lumang version ng ating revised penal code. Nandyan po dati yan. Kapag sinasabi nating 9 to 12, yan na po yung katumbas ngayon ng ating 15 to 18. Bakit ko po sinasabi yun? Dati po kasi, pag ang bata ay below 9 years old, yan po yung age of absolute criminal irresponsibility. Ibig sabihin, hindi po siya pwedeng kasuhan ng kahit na anong kasong kriminal. Ang katumbas na po niyan sa bagong batas, ito na po yung age of criminal responsibility 15. Kaya kapag below 15, absolutely wala pong criminal responsibility. Pero hindi po ibig sabihin na wala ng responsibility, hindi na siya mapananagot. Malayo po yan sa katotohanan. Sapagkat ang katotohanan, papanagutin po siya ayon o nararapat sa kanyang age or yung age-appropriate intervention. Yan po yung mga tinatawag nating diversion programs, rehabilitation programs, at iba't iba pang intervention program, lalo na kung nakakommit ng heinous crimes. Ito nga yung Intensive Juvenile Intervention and Support Center. Ano po yung nakapaloob dyan? Interdisciplinary, multidisciplinary po. Nandyan na ang abogado, nandyan na ang social worker, nandyan na ang psychologist, nandyan din po ang medical doctor. Inaalam po, nandyan na rin po yung mga counselors, nandyan din po yung mga peer counselors. Kasi minsan yung mga bata, na lalo na yung mga teenager, minsan kapag matanda yung kausap nila, parang hindi sila bukas, hindi sila nakikinig. Mas nakikinig sila doon sa kanilang kapwa bata, yung kaedad nila or mas matanda lang ng ilang taon sa kanila, na nauunawaan yung kanilang pinagdadaanan, hindi dinidismiss yung kanilang mga nararamdaman, yung kanilang nararanasang sakit, yung mga nakakatroma na kanilang mga pinagdadaanan. Kung minsan, higit na epektibo yung mga tinatawag nating peer counselor. Pero sa iba't ibang bata po, iba't iba rin ang kanilang pangangailangan, iba't iba rin yung pinakikinggan. Yung iba nakikinig doon sa kanilang mga religious counselor, yung pare, yung madre, yung kanilang pastor at iba pa. At
yan, nandyan din po yan sa batas. Meron din po tayong mga NGO na nagbibigay ng libreng serbisyo sa counseling. At ito po ay iba't ibang uri. Merong mga may Bible study, merong mga kagaya nun, kausap nila, kapwa nila bata, group therapy session, may group intervention. Meron din po na tinatawag tayong family intervention, hindi lang yung bata, hindi lang yung child in conflict with the law, kasama sa pag-uusap yung kanilang nanay, tatay, lolo't lola, kung sino man yung nag-aalaga nung panahon na nagawa ang krimen. So kung tutuusin po, marami po tayong mga intervention na hindi matatawag na punitive. Kasi pag sinabi po nating punitive, ang knee-jerk reaction po lagi o yung parang pag nagkasala, parusahan, ikulong, dapat maunawaan niya, dapat matauhan siya na mali yung kanyang ginawa o mga ginagawa. Tama pong lahat yan. Pero tandaan po natin, ang mga bata, kagaya din natin matatanda, hindi po tayo pare-pareho ng tinatawag nating maturity. Hindi rin po tayo pare-pareho ng level ng ating intellectual capacity. At higit pa doon, hindi rin tayo pare-pareho ng emotional capability. Yung iba, mas madali nating makita, oo nga, nagkamali ako. Oo nga, nagkulang ako dito ng pag-iingat. Pero para po sa mga bata, lalo na yung mga, ayon sa pag-aaral ng mga psychologist, hindi nga 18 yung matatawag na age of full maturity. Yung ibang child psychologist na nag-aaral sa development or yung maturity ng ating brain o brain ng mga tao, sinasabi nila hanggang 21, hanggang beyond the age of 21, nagde-develop pa, nagmamature pa yung utak, yung kalooban ng isang tao. Kung kaya nga, hindi pwedeng one size fits all na solusyon. Hindi rin pwedeng lapatan ng peace and order solution ang isang problema na malinaw na multidimensional, multidisciplinary approach ang kailangan. At hindi pwedeng laging sigaw, hindi pwedeng laging corporal punishment, hindi pwedeng laging sa kulungan, sa presinto ka na magpaliwanag. Kaya po, sa ibang bansa, pinagbawal na rin, hindi lamang dito sa Pilipinas, yung pagkukulong ng bata sa murang edad. Bakit po? Dahil napatunayan, at ito rin, hindi lang kompleto yung datos sa Pilipinas, pero maraming pag-aaral, tignan natin dyan sa DSWD, na yung maagang pagkukulong sa mga bata ay hindi talaga nagtutuwid sa kanilang landas. Kabaligtaran po ang nangyayari. Ito yung nagtutulak sa kanila sa higit na mas marami, mas madalas na reoffending. At marami sa kanila, mas maagang nakulong, mas maagang na ingrain o napagtibay, tumigas yung kanilang kalooban. Wala na akong pag-asa. Hindi na ako magbabago. Kaya eto na. Tatahakin ko na tong landas ng krimen, tatahakin ko na tong landas, kasi wala namang tumutulong sa akin, wala naman akong suporta, wala akong gagabay sa akin sa tamang landas. At yan po ay nagdulot ng maraming, kumbaga, matatawag nating from being juvenile delinquents, dati yan ang term sa PD 603, talaga pong naging adult delinquents. Hindi na sila nag-mature kasi nga po walang tamang intervention na maituturing nating age appropriate. Sabagat dati po walang ibang solusyon kundi kulong. Ikulong yung 9-year-old, ikulong yung 10-year-old. So kung meron kayong katabing bata dyan, isipin nyo kung yung batang yan ay ikukulong. Anong tulong, anong aral, anong kinabukasan ang naghihintay sa kanya matapos siyang ikulong. So dahil 1:25 na po ng hapon, magbibigay daan lang po tayo sa ilang mahalagang paalala, pero magbabalik pa rin po. Tinitingnan ko po yung ating YouTube live, ang dami nang nakaabang. Sa hula ko po, marami nagre-react at nagtatanong. Pero iniintay pa rin natin si Partner Liza, baka bukas nandito na siya. Magbabalik pa rin po. Maya-maya lang ang Hello Attorney. Hello Attorney sa DZMM.
5 dayuhan na aresto ng Bureau of Immigration sa hinihinalang online scam hub sa Parañaque City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Bureau of Immigration, hatid naman ni Radyo Patrol Steve Ras. Steve, magandang hapon. Magandang hapon, attorney. Arestado ng mga tauhan ng Bureau of Immigration ang 5 dayuhan sa isang operasyon sa isang condominium sa Parañaque City matapos i-raid ang isang hinihinalang online scam hub. Base sa intelligence report ng BI, isinasagawa ang panloloko sa nasabing lugar para sa mga love scam at cryptocurrency-related fraud activities. Kinilala ang mga naresto na sina ang Chinese national na Tang Shun, Malaysian national na si Chia Kong Lun at mga Burmese national na sina Kum Toy, Miu U at Kiao Tin Lin. Batay sa investigasyon, nadiskubre na may paglabag sa Philippine immigration laws ang mga dayuhan. May unat din na ginagamit ang ilang condominium units para sa illegal na online operations at may mga manggagawang hindi pinapayagang makaalis sa lugar. Nasa kustodiya na ng BI ang 5 dayuhan para sa dokumentasyon habang hinihintay ang deportation at iba pang immigration proceedings. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Ras, DZMM. Maraming salamat Steve Ras at lahat ng ating mga Radyo Patrol. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Instreta. Nagbabalik po ang umuubong Noel Del Prado. Pasensya na po. Akala ko nakasarado yung mic. Yan po ang mahirap pag wala ang aking partner. Wala nagbabawal sa akin. Partner Liza, alam ko nakikinig ka ngayon at nasa daan. Ingat-ingat. At ang dami ring bumabati sa iyo dito sa ating YouTube Live. Meron lang tayong natanggap na ilang mga tanong. Sa tingin ko ito ay related. So babasahin ko po lahat muna bago ko pag-uusapan. Sabi ni Sergeant Putik, question Attorney Noel, totoo ba na kahit juvenile, pag na-prove na may discernment sila, pag commit ng crime, ay may criminal liability pa rin sila? Ang gandang tanong. Pero yes, okay? Si Zach naman, Zach Tolentino, sabi niya, Attorney, question po, paano po after intervention program umayos ang bata? Ano po ang mangyayari dito since ang crime ay nakapatay sila? Okay. Si Social Life Posting naman related doon sa kanina discernment. Sabi niya, Attorney, my question is, the incident looks like it's premeditated. At paano nagiging defense yung bullying ng mga bata pag napunta to sa korte? Si Marvin Riabad naman, ang tanong niya, applicable ba sa minor de edad yung nasa Juvenile Justice and GCT, yung Good Conduct Time Allowance na ina-apply sa mga PDLs? Sasagutin po natin lahat yan. Pero sa buod po nitong lahat ng ito ay yung distinction doon sa tinatawag nating intent at yung tinatawag nating discernment. Kapag sinabi nating intent, yan yung kumbaga kilos ng kalooban, yung tulak, bakit mo nagawa? Ano ang intention mo nung ginawa mo ito? At sa batas, yung intent, hindi mo kailangan bigkasin na gusto ko siyang patayin o gusto ko siyang nakawan. Yung intent, laging ini-infer. Kumbaga, intelligent guess, hinuhulaan doon sa ano yung napatutunayan na ginawa mo or overt acts. Halimbawa, meron kang hawak na baril, pinutok mo sa direksyon na merong pwede maging fatal. Yung intent to kill ay kumbaga makikita doon sa overt act ng pagpisil ng gatilyo na nakatutok sa isang tao. Okay, yung discernment, bagamat ito ay nanggagaling din sa pagproseso ng ating isipan at ito ay relevant sa mga children in conflict with the law, yan ay yung sinasabi ng Korte Suprema, yan yung kakayahan ng isang bata na timbangin yung tama ba o mali ba yung aking nagawa. At kasama doon yung consequences, yung bunga ng aking tama o maling ginawa. So makikita natin dito kasi may evident premeditation. Unang-una, hindi natin pwede ang husgahan mula sa labas. Kasi unang-una, hindi natin nakikita yung buong pangyayari. So para masabi, dahil kumbaga, hindi dahil may preparasyon, meron ng evident premeditation. Hindi ganun po yun. Ang ibig sabihin lamang po ng evident premeditation mula doon sa unang udyok hanggang doon sa krimen, meron nangyaring deliberation sa isipan na nagkaroon siya ng na-resolve niya sa kanya, gagawin ko to at
ginawa nga niya. Pero bago po natin ituloy ito, kasi maganda, pupuntahan ko yung isang galing mismo sa Korte Suprema na sa isang kaso ng CICL na nagdi-distinguish between intent and discernment. Pero sa ngayon, nasa linya na po natin si Candice. May tanong po siya tungkol sa condominium. Candice, magandang hapon. Welcome to Hello Attorney. Hi, good afternoon po. First time or First time po. Okay. Thanks po sa opportunity. go ahead, Miss Candice. Go ahead sa inyong katanungan. Apo, question lang po regarding po dun sa case po namin with the condominium somewhere in Tagaytay. May concern po kami kasi hindi po namin siya nabayaran since pandemic. Pero hinuhulugan na namin siya since 2010. And then, nagbigay po sila ng notice regarding reschedule of payment dahil nga po pandemic. And then, ang sabi po dun sa notice nila na magpa-follow up pa sila is final na yung kanilang sinubmit sa amin na new payment scheme. And then, hindi na po nila ako binalikan. And then, nagpunta po ako nun sa BDO to follow up about it. Tapos, hindi na rin po nila ako binalikan. And then, after ilang years na, sabi po namin, puhulugan pa rin namin yung bahay. Tapos wala pa rin pong nagpa-follow up sa amin. Until one time, may tumawag na po since matagal na nga po. Ang sabi, pwede po namin kunin yung condo po pala, pero kailangan bayaran na namin in full. Ang tanong ko lang po, as of this time, na 2026 na po, may right pa po ba kami or ano po yung chance na pwede pa po namin mabawi yung condominium? Okay, kung tutuusin, Thank you po. Paalala lang, Miss Candice or alias Candice, wag po tayo magbanggit ng mga kumpanya para bilang dagdag na pag-iingat. Pero yung sa tanong po ninyo, may tanong po ako. Unang-una, yung po bang bayad ninyo nakakalahati na ba? Higit sa kalahati? Malapit nang matapos? O wala pa sa kalahati? Hindi ko pa po siya fully na-compute, Okay. pero mga 15 years or 20 years po kasi yung kinuha naming payment, and then siguro po mga nasa na 9 years na po namin siya binabayaran. So, sa tingin ko, substantial na yung inyong, maliban na lang kung karaniwan sa ganyan, yung nasa dulo, yung may mas malaki, yung balloon payments, hindi po ba? Pero ganun pa man, kasi ang maganda dito, Miss Candice, nanggaling sa kanila mismo yung alok na mag-restructure. Pero nung sinabi nilang i-restructure nila, meron ba silang malinaw na inilahad na bagong terms and conditions? Ibig sabihin kasi, di ba, sinasabi nyo, pumalya kayo at karamihan naman sa atin pumalya nung pandemya dahil walang kita, walang negosyo, walang trabaho lahat. At mukhang naunawaan naman yun ng kumpanya kung kaya nga after the pandemic may alok sila na i-restructure natin yung mga hindi nyo nabayaran, may naipon kayong interest at batay sa inyong sinasabi, hindi naman kayo nagkulang ng paalala, nasa na, ano yung next step, hindi po ba sa kanila yung pagkukulang. Pero dito Miss Candice, yung bang inyong pagpa-follow up ay verbal ba o written? Meron ba tayong email, text, or anumang communication na magpapatunay na hindi kayo natulog sa inyong mga karapatan? Opo, actually, since after pandemic, nagpunta po kami sa BDO na branch. Sorry po. Okay lang. Sige, go ahead. Nagpunta po kami sa isang bank para po ano po yung concern namin. And then sinabi po nila na pumunta na lang sa isang branch sa Makati para po doon ayusin. Ngunit may tumawag po sa amin na third party, hindi po from bangko, na yun nga po, na pinapayagan po kaming bilhin pero po kailangan full na po yung ano namin. Meron po akong email din aside from pagpunta sa bangko na nagpa-follow up po ako sa kanila. Yun lang po yung ano. Pero matagal na po yun, attorney, mga after pandemic pa po. Okay. Pero kumbaga ngayon kasi wala pang malinaw. Kasi kung tutuusin, yung meron bang nabago doon sa terms bukod doon sa kailangan nyo ng bayaran yung buo. So wala talaga. Dito talagang binigyan ba kayo ng deadline for the, kumbaga, sinasabi na yung balance, bayaran nyo na ng buo. May deadline po ba yun? Wala po silang binigay na deadline. Tapos via tawag lang po. Wala pong communication. Okay. Opo.
So kung tutuusin ngayon, Miss Candice, walang ibang pinaka-epektibong paraan, kailangan ninyong Opo. maglinaw. Kasi kung tutuusin, ang kanila namang interest ay mabayaran sila. So kung tutuusin mo, kung Opo. dati nag-alok sila ng parang loan restructuring, ngayon makipag-usap kayo. Halimbawa, sinasabi nila, kailangan nyo ng bayaran ito, ha? Ito yung principal na utang nyo pa. Baka pwede pa kayo mag-negotiate na hindi namin kaya yung buong yan. Baka pwede divided by installments natin. Pero dito kasi, Opo. para kayong nagre-renegotiate, parang bagong kontrata, ang tawag dyan sa batas, novation. Papalitan nyo na yung dati ninyong kasunduan. At dapat, Ms. Candice, para sa inyong protection, para din sa protection ng real estate company, nakasulat lahat ng inyong mapagkakasunduan. Kung ilang buwan, kung papalitan na nila yung rate of interest, dahil kumbaga may matagal ng natenga, hindi kayo nakabayad. So yun ay maaari pa ninyong pag-usapan lahat kasi wag kaagad na magsasampa tayo kaagad ng kaso kasi pag hindi kumbaga nasunod yung mga kasunduan na yan, tsaka tayo nagkakaroon ng or pwede nating isipin yung mga legal na remedios. Sa ngayon, wala pa naman silang demand letter o kaya wala pa silang sinasabi na kakanselahin na namin yung kontrata. Opo nga, yun po nga po. Parang nakalimutan na po nila yung case namin. So, hindi po namin alam kung binigay na po nila yung unit namin sa iba or pwede pa po namin bang kunin. Oo, Or kailangan yun nyo po talagang malaman. Kasi kung tutuusin, yung 9 out of 15 years, mas substantial yung nabayad nyo kaysa hindi nyo nabayaran, assuming na equal installments. Pero ganun pa man, kahit ano pa yung kumbaga ratio ng paid sa unpaid ninyo, mabuti pa rin na kwentas claras pa rin ang usapan. Makipag-usap po tayo at wag tayong kumausap dun sa third party. Diretso po tayo doon sa main office ng real estate company or doon sa kanilang authorized na bangko. Kasi yun lang po yung, kumbaga, ano man yung sabihin nila, ay yun ang inyong mapanghahawakan. Pero wag po kayong tumigil doon sa sasabihin nila. Kapag may sinabi sila, pwede po ba isulat natin yan, pirmahan natin, ipanotary natin, para din po sa, kumbaga, proteksyon ninyong dalawang partido. Miss Candice? Okay po. Okay po. At kapag kung meron na kayong pag-uusap, tawag po ulit kayo dito para kung ano man ang, kumbaga, hindi katanggap-tanggap yung sasabihin nila, pwede natin kayong ma-advise. Pero sana, pag tumawag kayo, Miss Candice, kung meron kayong mga, kagaya yan, yung mga communications, pieces of communication, maipadala nyo or even, meron po ba kayong kopya ng original contract? Kasi doon, kumbaga, sa ngayon, hindi nyo pa binabago yung original contract. So, kung tutuusin, medyo bound pa rin po tayo doon. Pero kung tutuusin, meron na silang, kumbaga, may tolerance na sila doon sa hindi nyo pagbayad at may offer na nga sila na i-restructure na natin itong loan. Kasi nga, naunawaan naman nila, hindi nyo naman gusto talaga itigil, kundi beyond everybody's control naman yung pandemic. Force majeure po yun. First mature. Okay po. Sige po, tatawag po ako ulit para mag-follow up and mag-i-inquire din po ako kapag pinayagan po kaming kunin yung unit regarding naman po sa mga association dues Yes. po, na na-meet namin. Miss Candice, huwag natin kalimutan lagi yung documentation. Kahit email lang yan, exchange sa Viber, sa text, napakahalaga po yan para kumbaga maproteksyonan ang inyong interes. Okay po? Maraming salamat sa tawag. Thank you, attorney. Ayan. Maraming salamat, Miss alias Candice. Hindi niya sinabi kung taga saan siya, no? Okay. So, sa ngayon po, meron pa tayo ilang minuto. Hindi pa ako nakakabalik sa ating mga kasamahan dyan sa YouTube Live. Pero, magbibigay daan po tayo sa ilan pang natitirang mahalagang paalala. Magbabalik pa rin po. Solo for today, Attorney Noel Del Prado. Magbabalik pa rin po ang Hello, Attorney. Hello, Attorney sa DZMM. Glenn, magandang hapon. Welcome to Hello, Attorney. Glenn? May tatanong lang po ako. Go ahead po. Sa affidavit. Okay. Go ahead po. Go ahead po. Kasi mayroon kasing lote yung lolo ko na 4 na lote. Ngayon,
yung tatlo mayroon ng titulo. Tapos yung isa, wala pang title. Ano kasi ng ano to ng dark. Ito po ay napalipid na sa langgam, kaya lang yung lolo ko na matay na. Ang inaano namin na ang inaano lang daw sa kanila na ipahalan daw sa anak ng lolo ko yung wala pang title. Ngayon na to ni nag-mediation ng daw na ipamala doon sa Sir Glenn, medyo hindi po malinaw yung ating linya. Sir Glenn, Hello? konting Ayan, okay po. Hello? Go ahead po. Yes, Sir Glenn. Sabi ninyo, may isang lupa na wala pang titulo. Pero ito ay galing sa Department of Agrarian Reform. Ibig sabihin, ito ay award under the Comprehensive Agrarian Reform. Pero karaniwan kapag may award, may pangalan kung kanino na i-award. So ang sinasabi mo ba, nasa lolo mo pa rin nakapangalan yung award na yon pero wala pang titulo? Wala pang titulo. Pero napalipid na pa ito sa Maynila. Kaya lang nag-mediation ang anggal na kung kanino daw ipapangalan sa silang magkakapatid ng tatay ko. Ngayon, pinangalan niya doon sa may isang kapatid ng tatay ko. Nag-ano naman sila na pwede naman doon ipangalan. Kaya lang mayroong agreement na samantalang ipangalan sa kanya, pero paghahatian pa nilang apat. Naku, hindi ko po naintindihan yun. Mayroong affidavit na pinagawa sila na hindi namin alam, pinapermahan doon sa tatay ko na parang iwiwid na ng tatay ko ang kanyang rights na wala na siyang hahabulin kung ipapangalan sa kanya doon sa kapatid ng tatay ko. Sir Glenn, kasi hindi po malinaw sa akin ano yung naging nature nitong sinasabi niyong mediation sa Department of Agrarian Reform. Kasi kung tutuusin po, sa batas po, yung mga beneficiaries, hindi naman po yan basta parang raffle, kung sino ang mabunot, kanya. Karaniwan po, pinatutunayan na ang beneficiary ay qualified beneficiary under the law. So hindi ko maintindihan kung bakit magkakaroon ng paano nagiging legal yung kung sino ang napili ng inyong tatay, siya yung sa kanya ipapangalan. At hindi ko maintindihan kung bakit or paano magkakaroon yung tatay ninyo ng 4 na award from Department of Agrarian Reform. Kasi sabi nyo, 4 na na lote, pero yung 3 may titulo, yung isa hindi ko rin maintindihan bakit naiwan. Nakapangalan sa lolo ko, pero yung isang lote, hindi pa nakapangalan doon sa lolo kasi yun nga, namatay na. Ang inaano lang daw, kung kanino daw ipangalan doon sa 4 na magkapatid. So yung lolo ninyo talaga ang awardee. At kumbaga naging, kasi kung tutuusin, karaniwan po na nalilipat, kung tama po ang pagkakatanda ko sa batas, karaniwan kung sino yung anak na siya mismo ang nagtatanim, yung tailor, siya talaga dapat yung nararapat na mabigyan. Kasi tandaan po natin, ang layunin nitong Comprehensive Agrarian Reform, isa sa mga prinsipyo dyan ay yung lupa para sa nagbubungkal or land to the tiller. Yung mismong kumbaga itinuturing na qualified beneficiary ay dahil siya yung taong naging kasama o yung siya mismo yung nagtatanim nung panahon na ito ay pag-aari pa ng yung original Yun owner. na po, attorney. Kasi nung namatay yung lolo ko, bali tatay ko na ang pinaano ng lolo ko eh. Parang siya na yung siya na magsaka doon nung matanda na hindi na kaya Okay. Tatay ko na Sir Glenn, kasi kulang na tayo sa oras, Sir Glenn. Buhay pa ba yung tatay mo? po, buhay pa po. So ibig sabihin, yung kanyang ginawang affidavit, kumbaga, pwede nyo pa siyang tanungin.
ito ba ang intensyon ninyo? At tandaan po natin, dahil yan ay programa ng Department of Agrarian Reform, hindi naman po yan subject basta-basta sa agreement ng mga partido. Kung yan ay pinapayagan ng Department of Agrarian Reform, ibig sabihin meron po yang legal na batayan. Hindi ko lang po alam ngayon dahil kulang po tayo sa detalye. So kung papayagan po yan ng Department of Agrarian Reform at yung tatay po ninyo na sinasabi ninyong nararapat, magwe-waive siya ng kanyang karapatan, wala naman pong illegal doon. Kasi habang buhay siya, malaya po siyang igiit ang kanyang karapatan. Attorney, yung affidavit na pinirmahan. Hindi ko po alam kasi kung ano yung nakalaman doon sa affidavit Para masabi ko po sa inyo na Sir Glenn, kasi po kulang po tayo sa oras. 4 minutes na lang po. Baka pwede po ipadala niyo yung dokumento, kung ilang pages po yan, doon sa ating Televiber hotline. At kapag nabasa ko na po yan, pwede po bukas or sa Huwebes, tawag po kayo ulit para mapag-usapan po natin. Ako ulit, attorney. Tawag na lang po ako ulit. Sige po, pero ipadala niyo po muna yung dokumento. At yung kung kailangan ko rin po maunawaan, hindi lang po yung affidavit, ano yung mga patawag dyan, ano yung nature ng patawag sa DAR. Kunin din po natin yung detalye na yun. Kasi hindi ko po alam kung yan ay, kumbaga, sanction, doon lang nagkaroon ng mediation sa DAR, o yan talaga ay mandated ng... parang ano lang ito, parang nagbuto-buto lang sila mag-ato, parang tatlo kasi ang nag-ano doon sa magkakapatid sila doon sa isang kapatid nila ipapangalan. Kaya nga po so kumbaga kahit makita ko yung dokumento na yan, kahit sabihin ko walang illegal sa dokumento, hindi ko po matitiyak na yan ay papayagan o kakatigan ng DAR. Kasi tandaan po natin, kung hindi pa yan nakapangalan at yung DAR ang final na magbibigay ng karapatan, ipapaalam nyo lahat sa DAR. Napunta ako dun sa may DAR, parang order na dun may pinasikan silang order na ipamangalan. Yan po, kailangan po muna mabasa yung order kasi baka po yung affidavit lang kulang po sa aking pag-aaral. Kasi kailangan pag sinabi ko sa inyong pwede nyong pangkapitan yung order na yan, dahil nabasa ko, napag-aralan ko po. Kasi karaniwan sa order, hindi lamang po nakalagay dyan yung ano yung mga facts, kundi pati yung batas na pinagbabatayan ng order. Opo. So, padala nyo po lahat yan muna at bago po tayo mag-usap ulit. Okay po ba, Sir Glenn? Sige pa. Okay pa, ako. Sige pa. Ayan, maraming salamat, Sir Glenn. Dahil 2 minuto na lang, hindi ko po kayo lahat mababati. Kasalanan po yan ni Attorney Noel Del Prado dahil wala po yung aking partner Liza Aquino na magaling mag-manage ng oras. At syempre mahirap din po magbasa at kausapin yung ating mga callers ng sabayan. Kaya po, ang ginagawa ko po ngayon, si-screenshot ko po lahat ng inyong mga comments at subukan po namin kayo muling batiin at kumbaga sagutin ang lahat ng naiiwan pa pong katanungan. So yan po. Dahil 2 minuto na lang, nais kong mabilisan na lang dahil hindi kami natapos kanina ni Sergeant Putik, Zach Tolentino, Social Life Posting, Marvin Riabad. Sa mga bata po, ang CICL, ang reckoning, ano yung, kumbaga, edad, dapat yung edad kung kailan nila na-commit yung krimen. Kung sila ay below 15 at wala ang... Kasi tinatanong dito yung sentensya. Meron po sila, under the Revised Penal Code, privilege mitigating circumstance, so na 2 degrees lower kung sakali sila ay masisentensya. At kung sila ay 15 to 18, 1 degree lower sa imposable penalty na itinatakda ng batas. Pero hanggang doon muna po muli, tutuloy natin. Itatabi ko po itong inyong mga katanungan na pinadala sa YouTube at Televiber hotline. Pero ngayon po, ngayon mismo, ay susunod na ang aksyon ngayon kasama si Doc Dennis Ngo at Tita Winnie Cordero. Pero bukas po muli magbabalik Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino para sa Hello Attorney. Hanggang sa muli. Hello Attorney sa DZM.